Hello, good day to all of you and welcome to my lecture. So today po, I'm going to talk about Heal Your Body, Balance Your pH Level. So ako po mismo yung gumawa ng lecture na to. So all you have to do is listen. So facts muna po tayo. Too much acidity in human body can lead to a variety of health problems like cancer. Kasi po yung carcinogen po, yung cell na nagkukos po ng cancer, gusto niya po yung acidic environment. And good news, kasi yung katawan mo, tiyak yan acidic. Bakit po? Kasi may mga lumalabas po tayo sa market na unhealthy food. Tapos, mahilig pa po tayo sa mga fast food. And then, paglabas mo pa lang po ng bahay mo, polluted na yan. So, talagang natatamaan ka na po. So, here are the signs and symptoms of increased acidity in your body. Number 1, insomnia, or yung hirap kang makatulog. Second, headache, then depression, lack of energy, and then gastritis. Yung gastritis po, meron po ako niyan. Nakuha ko po yan while I was working in the hospital. Kasi nga po, kapag nag-work ka po sa hospital, hindi naman pwede na iiwanan mo yung pasyente mo. So, kailangan dire-diretso ka lang. So, minsan po talaga, hindi po kami nakakakain on time. So, hanggat may pasyente, tuloy ka lang. So, doon ko po nakuha yung sakit ko pong gastritis. And sabi nga po ng doktor ko, mas better nga daw po na every 2 hours ka na lang kumain kaysa po yung biglaan ka pong kakain na hindi po kasi maganda yon. So, what is pH? pH po stands for power of hydrogen. So, it is a measurement of hydrogen ion concentration inside your body. What is hydrogen? Hydrogen is the most abundant element in universe. And then you can found it in water, food, and of course in our body. Kasi 70 to 90% of our body is made up of water, di ba? So yung hydrogen mo nga, meron siyang, yung water mo has 2 molecules of hydrogen. So ganun po siya ka-abundant. So to know about your pH po, in medical, we use the pH balance chart. So, according to this po, ang pH scale range from 0 to 14, 0 being acidic, and then 14 being very alkaline. So, 7 po is the neutral pH. So, yun po yung gitna. However po, yung ideal pH po ng body mo, which is your blood pH, is 7.3 to 7.45. So, tingnan po natin yung chart. Sabi po, kapag ang pH blood mo po ay bumaba na ng 7 at 6.8 po, the disease symptoms will start to nagpapakita na po siya ng mga sintomas. And then at 5.8 po, diyan na po nag-i-start ma-form po yung cancer cell. And then at 3.5, na sobra na pong acidic ng katawan mo, yan, medyo delikado na po yan. May possibility na mamatay na po yung tao. Ayan, dito naman po sa chart na to, makikita nyo po yung mga food na rich in acidic and rich in alkaline. So, as you can see po, dun po sa rich in acidic, ano po mapapansin nyo? Mga fast food. Yan, tapos may mga soft drinks. Tapos may mga instant coffee, tapos mga yung mga fast food nga po na nakakain po natin. Tapos sa right side naman po, more on fruits and vegetables. So what happens po if you have too much acid in your body? So ang tawag po namin dyan is acidosis. May dalawa pong type yan. It's metabolic acidosis and respiratory acidosis. So, respiratory acidosis po, if you have too much carbon dioxide inside your body. So, di ba po dapat nilalabas po natin yung carbon dioxide na yan? Kaya nga po tayo dumidighay, kaya po tayo umuutot. Yun. Kaya kailangan po natin siyang ilabas kasi hindi po kailangan yan ng body natin. So, causes of respiratory acidosis, ayan, so pollution. So, yun nga po, example ko po sa inyo, nung galing po namin sa province, and then, naka-airplane po kami noon, makikita mo po pag
kapag banda na po dito sa Manila and then Cavite area, ang kapal po nung black na ano po talaga na clouds. Yung as in lining po talaga ng pollution, makikita mo po talaga siya. So grabe na po talaga ang pollution po sa atin. So you have to take care of your health. So yan, so mga factory po na naglalabas nga po ng mga polluted na smoke. Dito po sa Cavite, Laguna, yan marami din pong mga factory, 'di ba? And then mga pollution po na galing po sa sasakyan. How about naman po yung metabolic acidosis? Ang metabolic acidosis naman po, nangyayari naman po yan sa kidney mo kapag hindi na po na ilalabas ng kidney mo yung acid na hindi naman niya kailangan. So, yan na po ang nangyayari sa metabolic acidosis. Sino po ba nagkakaroon yan? Kadalasan po yung mga diabetic. Yan. Ang nangyayari po kasi kapag may diabetes ka, tapos uncontrolled siya or hindi nyo po siya na-treat, ang nangyayari po dyan, may-increase po yung ketones. Ano po yung ketones? Ketones po, kapag yung body mo po, nag-start na po siyang mag-breakdown ng fats as form of energy. Hindi po maganda yon kasi po dapat, ang una muna pong binibreakdown is carbohydrates. Yun. So, dapat yan po muna yung binibreakdown niya bago po yung fats. So, now we're going to talk about the big C. Ano po yung big C? Cancer. So, it is characterized by uncontrolled rapid increase of cells. So, sa tingin nyo po, gaano po kadami ang cell natin sa katawan? So, if you don't have an idea, we have 100 trillion cells. And sa 100 trillion cells na yan, meron po tayong 200 different kinds of cells. Ano naman po yung tumor? Tumor po, ang tawag po dyan, excess tissue, abnormal tissue. So, dalawa po yung type niyan, benign, na hindi nga po siya kumakalat. For example po yung warts nyo. Yan, it's a type of tumor. And then, yung isa naman po, malignant, na siya po yung kumakalat. So, paano po nangyayari yan? Ayan po. So, kung makikita nyo po sa first slide, dito po sa left, ayan. Makikita nyo po dyan, ayan po si normal cell. 'Di ba? Normal po siya. Tapos, dito po sa second, pumasok na po si abnormal cells. Nagkakaroon ka po ng abnormal cells kapag na-expose ka sa environment mo na madumi, lagi ka pang stress, kumakain ka pa ng unhealthy food, yan. Pwede ka po magkaroon ng abnormal cells. And then, yung abnormal cells na pong yan, mabilis po siya mag-multiply. Ayan na po siya. So, ito na po yung tumor mo. So, ang gagawin po dyan, ano po yan, mautak. So, ang gagawin niya po, magpo-form po siya ng sarili niyang blood vessel. Ang tawag po dyan is angiogenesis. Na yung blood vessel na yan, magkakaroon siya ng sarili niyang supply ng blood vessel. So, increase in oxygen siya, kaya lumalaki siya. Yes. At kaya, maapektuhan niya rin po yung ibang part po ng organ nyo na wala namang cancer cell. So, what are the causes of cancer? Yan. Yan na naman po tayo sa pollution. Second, ito po, mga taong mahilig po dyan at mahilig sa mga soda, soft drinks. And sa mga taong mahilig po sa fast food. Lahat po tayo medyo guilty tayo dyan diba? Kasi fast food nga lalo na po sa panahon ngayon na very fast pace po ang ating ginagalawan, 'di ba? Kasi po yung soft drinks tapos yung fast food na mga pagkain po, meron po yung pH level na 3 to 4. So ibig sabihin, ano po talaga siya, very acidic. So ito po yung top 10 cancer in the Philippines. So focus po tayo sa 5 to 6 na colorectal cancer. So, ibig pong sabihin yan, kung saan lang pong part ng colon o rectum, kung saan po siya nag-start yung cancer. Dun, kaya po siya tinawag na colorectal. Kasi nga po, madami na po tayong nakakain unhealthy food. So, how to test po your pH level? So,
Ang maganda pong pang-test talaga ng pH level ng blood, itetest po yung pH po ng blood nyo. So, ginagawa po yun sa mga hospitals and clinics. Ngayon naman po, kapag po, pwede din naman po via urine. Ito po yung gagamitin natin, pH test strips. Yan, pwede po yan gamitin kung yung urine niya lang po yung itetest po. So, prevention po, to balance the pH, you have to stop smoking. Yan, avoid smoking. Wala pong magandang benefit ang smoking, 'di ba? So, stop na po natin siya. Tapos, pwede ka pang makahawa 'di ba? Kasi nga may second and third hand smoking. Kawawa naman po yung mga kasama nyo sa bahay. Pwede po silang maapektuhan. Stop drinking alcohol. Kung hindi po maiwasan, sabi po ng mga doctors, pwede kahit one bottle per week. Yun. Healthy daw yun. Tapos, maintain healthy weight and control your diabetes kung meron man po. Avoid eating acidic foods. Yun. Kung pwede pong maiwasan, lagi pong kumain po ng mga instant food, mga canned foods. Yan. Grabe po, di ba? Ang dami pong available na pagkain na sobrang nakakapag-cause po ng cancer. Tapos, eat food rich in alkaline naman. So, yung mga fruits and vegetables mo, yan, kainin nyo po sila. And, take sodium ascorbate as form of vitamin C instead of ascorbic acid. So, later po, i-discuss ko what is the difference between sodium ascorbate and ascorbic acid. So, trivia muna tayo. Why do you need to take vitamin C every day? Yan. So, to answer that, kasi po, your vitamin C is water soluble. So, ibig sabihin po, mabilis po siyang natutunaw. So, kung mabilis po siyang natutunaw, mabilis po siyang na-dissolve, diba? Yun nga. So, it only stays in your body 4 to 12 hours after taking it. So, hindi po siya nagme-maintain sa body nyo. So, dapat, everyday ka po talaga kumakain o umiinom ng mga pagkain na rich in vitamin C. So, ito nga po yung sabi ko, i-differentiate po natin yung sodium ascorbate and ascorbic acid. So, sodium ascorbate nyo po, it is 100% natural. Kasi po yan na po yung direct na ina-absorb po ng katawan nyo. Hindi po katulad ng ascorbic acid na kailangan niya pa pong i-convert yung sarili niya into sodium ascorbate para po magamit po siya ng body nyo. Yun. So, sodium ascorbate nyo din po is 8 times faster na mabilis ma-absorb kaysa sa ascorbic acid. Tapos, ang good news po dito, it stays in your body for 12 to 14 hours, unlike your ascorbic acid, 3 to 4 hours lang. Minsan nga po may mga ascorbic acid na nasa market ngayon, na pag umihi ka, wala na po siya. Yun. So, ganun po siya kabilis. Tapos, ang good news po sa sodium ascorbate, you can take it in an empty stomach. Ibig sabihin, kapag wala pong laman po yung stomach mo, pwede mo po siyang inumin. Kahit, yan po yung ginagawa ko everyday. So, pagkagising ko, take na po kagad ako ng sodium ascorbate. Yan. Humapdi po yung tiyan ko, hindi po. Kasi nga po, alkaline po siya Hindi po siya acidic. Hindi po katulad ng ascorbic acid na hindi mo po siyang pwedeng i-take na empty stomach. Dapat talaga may laman yung sikmura mo Hindi mangangasim ka po. Kasi nga, yung ascorbic acid mo has low pH of 2.5 to 3, so it's very acidic. Ang sodium ascorbate mo, it can maintain the ideal pH of your body 7.3 to 7.45. So, ganun po kaganda yung sodium ascorbate. So, another, to prevent po, you have to eat food rich in antioxidants like your grapes and wine, which is rich in bioflavonoids. And then, yun nga, sabi ko, food rich in vitamin C and food rich in glutathione, which is a master antioxidant. So, what is antioxidant? Yun nga po, pinag-uusapan na natin si master antioxidant. So, antioxidant po, ibig mong sabihin yan, prevents oxidation or cell damage that caused by free radicals. Ano po yung mga free radicals na yan?
pollution, mga kinakain mong unhealthy foods, yan po sila. So, you have to protect your body. Yan. To better illustrate po yung oxidation, ito po yung magandang demo or illustration nga po ng oxidation. Kapag nag-cut ka po ng apple, tapos, kapag na-expose po yung apple sa environment na hanginan, di ba po nangingitim siya? So, oxidation po ang tawag dun. Yan. So, dito nga po sa Royal, maganda po kasi meron po tayong mga supplements na pwede nyo pong i-take. So, like your Royal C, na yun nga po, sodium ascorbate po siya. Actually, ito po yung dahilan bakit po ako napasali or nag-join po sa Royal. Kasi nga po, ako po mismo nagtitig na ng sodium ascorbate. So, before po ako nag-join sa Royal, nagtitig na po talaga ako ng over-the-counter na sodium ascorbate. Kaso minsan nga, mahirap siyang bilhin sa market. Oo, medyo po kasing sodium ascorbate kaysa po sa ascorbic acid. Ang kadalasan mong makikita sa market, ascorbic acid. So, yun po. Napakaganda po ng sodium ascorbate ng Royal kasi halal certified po siya. Again, pag sinabi pong halal certified, pwede pong uminom or i-take po ng mga kapatid po natin na Muslim. Kasi nga po, organic po yung mga supplements po ng Royal. And good news po, FDA approved po yung mga products natin. So, kapag chinek nyo po, kahit i-check nyo po yan sa website ng FDA, nandiyan po yung mga products ng Royal. Ang maganda po niyan, hindi po siya mahal. It's only 425 pesos or 8.5 pesos per day. So, 50 capsules na po yan, hindi po 30. That's why mura na po siya. Kasi 8.5 nga po. And 50 capsules. So, kung gusto niyo naman po ng multivitamins, we have Prime. Na kung gusto niyo po talaga ng, sabi nga nila, A to Z na vitamins, ito na po yun. It is made in US pa po. Yan. So, napakaganda po ng product na to as multivitamins. So, it's only 1,040 pesos or 35 pesos per day of protection. Yan. Ito po yung mga ilan lang po ito sa mga vitamins and minerals like vitamin A, B complex po. Yan, meron po yan. Vitamin C, as form naman ng ascorbic acid. So, that's why po ito po, pag nagtitake po ako ng Prime, after po talaga kumain. Yun, para hindi po hahapdi po yung sikmura ko. And then, meron po siyang calcium, then carbohydrates, pero hindi naman po mataas yung carbohydrates niya. So, maganda po yun. Vitamin D, para saan po ang vitamin D? Vitamin D po helps to absorb your calcium. Dapat po talaga magkasama sila sa isang supplement. Yung vitamin D and your calcium. Para po sa better bone growth po. Tsaka sa strong bones. Yan. Kaya dapat pareho po silang magkasama. Tapos, ito ang kinutuwa ko sa Prime kasi ngayon lang ako nakakita ng vitamins na may DNA. Yan, 'di ba? Para lang 'yan sa cell talaga. Yan. Tapos vitamin E, meron na rin siya. So it also good for the skin. At ito pa po, meron po siyang folic acid. 'Di ba po ang folic acid is very important po sa mga pregnant woman. 'Yon. Kaya may mga OB-GYN po kami na royalista na din na nag-join po sila dahil sila po mismo nagpe-prescribe sila ng folic acid doon po sa mga pasyente nila. Yan. Tapos, bukod po dyan, meron po siyang iron which is good for the blood naman. And then, iodine. Tapos, ito pa, ang isang kinaganda po ng Prime, meron po siyang potassium. Yon. So, ang potassium mo po, bihira mo po yung makita sa vitamins. Tapos, bihira ka ding makakain ng potassium eh. It also a form of electrolyte like your sodium. Ang sodium mo po, madali lang po i-take yan eh. Kahit isang kutsaritang toyo, sodium na yun. 'Di ba? Maalat. Mahilig po tayo sa maalat. Ang potassium po, kailangan po yan ng heart nyo.
Yan. So, bukod po dyan, meron po siyang RNA. Yan o, bukod sa DNA, may RNA. So, it's really, really good for your cell. Tapos, bukod po dyan, meron pa rin po siyang spirulina. Ito po yung pinakabagong, ngayon breakthrough sa medicine, yung spirulina. Isa po siyang form of algae. Ayan. Tapos, mataas po siya sa protein. Ang spirulina po, napakaganda kung may mga anak po kayo na hindi po kumakain ng gulay. Yan. Yung hindi siya masyadong kumakain. Pwede po yan sa kanya. Tapos yung mga matanda po na kailangan po ng protein, pero hindi sa meat, galing, yan, spirulina po. Kasi it is rich in protein. At marami pa pong vitamins and minerals meron po dyan sa Prime. How about grapeseed po? Ayan. So, kailangan din po natin yan. Yan. And it's only 1,150 pesos or 26 pesos per day of protection. So, ang kinaganda po ng grapeseed, yan, antioxidant din po siya, and 20 times potent than vitamin C. Ano pong ibig sabihin ng potent? Ibig pong sabihin yan, yung effectiveness. Gaano siya kabilis epekto sa katawan mo. So, 20 times, grabe no, ang taas. Ibig sabihin, pag nag-take ka ng grapeseed, effective kagad siya. Tapos, 50 times potent than vitamin E. Yan. And then, improves blood circulation and then helps lower blood pressure. Ayan, may kwento po ako dyan. Meron po akong tita. Dito lang po sa kabilang bahay namin. Nagpa-BP po siya. Ang taas-taas po ng BP niya. Yan. Tapos, nasa 100, I think it's 180 over 110 ang BP niya. And then, wala po siyang tinitake pang medicine. Wala pa po siyang maintenance. So, ang sabi ko sa kanya, sige, take mo muna tong grapeseed. Nung pinatake ko po sa kanya after 30 minutes po, tinake ko po ulit yung blood pressure niya. Alam niyo po, bumaba po talaga siya. So, from 180 po, medyo bumaba po siyang 160. Tapos, yung over niya po, bumaba talaga. Yun, nag-90 po siya. 90. Yun, so, sabi ko sa kanya, i-take niya yung grapeseed regularly. So, ngayon po, yun, regular na po siyang nagtitake ng grapeseed. And, okay naman po yung BP niya, na-maintain niya na. So, ibig sabihin talagang may, na siya may hypertension na siya. Nagpa-check na rin siya. Binigyan na rin siya ng maintenance. Pwede nyo naman pong isabay yun. Yun. Yung grapeseed at saka maintenance. Pwede po. So, it also reduces the risk of cancer kasi nga antioxidant po siya. So, how about, yan, glutathione. So, yung Royal po, meron din po siyang glutathione. So, it's only 1,820. So, kung master antioxidant nga pag-uusapan, anti-cancer, dito po tayo sa glutathione. So, it's only 61 pesos per day of protection. Ito po, dalawa po kasi ang dosage ng glutathione ng Royal, isang 462, isang 700. Yung 462 po, meron po siyang 250 milligrams ng glutathione. Yung 700 naman, meron siyang 500 milligrams of glutathione. Yung 700 po milligrams na dosage ng glutathione, ano po siya, lagi po siyang out of stock. Ganun po siya kabili. Kasi mataas nga po yung glutathione niya. So, another form of glutathione po here in Royal, meron po tayong pinkish glow. Ang maganda po dyan, bukod po sa glutathione, meron din po siyang lycopene. Yan. As we know, lycopene po is good for the heart. Sabi nga po ng mga doctors, dapat po at least 1 tablespoon of lycopene meron kang tinitake every day. So, ang maganda po niyan, yung lycopene po ng pinkish glow, meron ka na pong 1 kilo ng kamatis na equivalent doon. So, napakaganda po. It's only 1,515 pesos or 50 pesos and 50 cents per day of protection. So, pag-usapan naman po natin yung benefits ng glutathione. So, kung pinag-usapan nga po natin ang cancer, ito po talaga is anti-cancer dahil it's a master antioxidant and then immune system booster
And again, detoxifies the liver. Yan. Bakit po? Kasi po, ang glutathione mo or your GSH, galing po talaga yun sa liver mo. So, anong gagawin po ng glutathione mo? Kapag nag-take ka po niyan, ang una niya pong i-heal is your liver kasi dun po siya galing. So, kapag okay na po si liver mo, titingnan niya po or i-check naman niya yung ibang parts ng katawan mo na kailangan din ng glutathione. Kapag okay na po si glutathione sa buong katawan mo, inside, tsaka pa lang po, puputi yung or magkakaroon ka ng good complexion. Yun. So, hindi po pampaputing side effect niya. So, ibig sabihin, kasama po talaga ng effect ng glutathione is better skin complexion. So, aside from that, dahil nga po maganda po siya sa skin, it slows down the anti-aging process. Pampabata, 'di ba? So, sino bang ayaw niyan, 'di ba? And aside from that, it also improves quality of your sleep. Yan, 'di ba sabi ko kanina, isa sa signs and symptoms man na mataas na yung acidity mo sa katawan, hindi ka na makatulog or insomnia ka na. So, mas maganda po mag-take ka po ng glutathione. So, ito po, isa pong benefit po ng Royal Sea o yung sodium ascorbate mo, pwede kang gumawa ng alkaline water. So, ang gawin mo po, kuha ka lang ng 2 litrong mineral water, then buksan nyo po yung capsule ng Royal Sea, and then ibudbud nyo po dun sa water. Yan, magiging alkaline na po siya. So, dahil nga po alkaline po ito, pwede rin po siyang gamitin panlinis ng sugat. Imbis naman po purified or mineral water ang gagamitin nyo, sterile water po ang gagamitin nyo. And kung may ma-aquarium po kayo, pwede rin po siyang gamitin sa aquarium. Kasi nga, gustong-gusto ng mga isda yan eh. Na alkaline yung water, healthy po rin sa kanila yan. So, ito po, bibigyan ko po kayo ng demo sa kagandahan po ng Royal Sea. So, panoorin nyo na lang po muna ito. Hello! Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat. Ngayon po, may papakita ko sa inyo isang eksperimento kung saan dito nyo mapapatunayan kung gaano ka-epektibo po ang produkto ng Royal. So, meron po tayo ditong betadine. Ito po yung nag-represent ng toxic. At ito naman po yung Royal Sea. Yung pinaka-malakas, pinaka-malupit, at pinaka-magaling na antioxidant. So, ito po isang baso ng tubig. Itong tubig po na to, nag-represent ng ating katawan. So, ito po, ilalagay natin yung betadine. Yan yung mga toxic, yung mga kinakain natin, usok na sasakyan, usok na sigarilyo. So, lahat po pumapasok sa ating katawan na hindi natin nalalaman. Lahat ng sakit, yan yung nagkakawas ng cancer, kung ano-ano pang mga sakit na dumadamo sa atin. So, para kung malabanan natin yan, at maiwasan natin ang mga sakit-sakit na yan, ito po yung Royal Sea. Napakalakas na antioxidant. Lumalaban sa mga free radicals at sa mga sakit-sakit. So, let me show you how. Ito po. Ngayon, ilagay natin itong Royal Sea at saksihan nyo kung ano ang mangyayari. So, ayan po, nilagay na natin yung Royal Sea. Kunting halo lang. Ayan po, nawala po yung mga toxic at free radicals. So, ngayon po, lalabas mo naman kayo ulit, kakain na naman kayo ulit, makakalanap na naman kayo ng uso, ng sasakyan, ng sigarilyo, so, papasok na naman yung toxic sa katawan. But since mayroon na pong Royal Sea, mayroon na pong antioxidant, tignan po kung ano nangyari. Dahil may shield na po tayo, mayroon na po tayong antioxidant, so, hindi na po papasok yung mga toxic na yan nasisira sa atin. So, ganito po kaganda, kaya picture mo yung produkto ng Royal.
Royal C. Ito po si James, proud to be a Royal.